Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWWD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. The United Nations Convention on the Law of the Sea delineates various maritime zones, each conferring specific rights and responsibilities to coastal states. These zones are crucial in establishing a legal framework for maritime governance and resource management. Territorial sea extends up to 12 nautical miles from a country's baseline where the state exercises full sovereignty, including over airspace and seabed. Contiguous zone ranges from 12 to 24 nautical miles from the baseline, allowing a state to enforce laws related to customs, immigration, and pollution. Exclusive Economic Zone or EEZ extends up to 200 nautical miles from the baseline, giving a state right. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Alright, pasensya na po. Magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito pa rin sa ating talapihitan ng radyo, ang 1134 kHz AM, ang inyong Armed Forces Radio at mananatiling boses ng Kawal Pilipino. Friday afternoon po, samahan niyo po ang inyong lingkod katropang Muffet sa isang oras po na usapan patungkol nga naman po sa mga serbisyo, programa at mga promos na ibabahagi sa atin ng ating asosasyon. Syempre, every first Friday of the month, ang ating pong programa ay umiere, ang ating programa ang MBay Connect. Ngayong hapon pong ito ay espesyal ang ating mga kasama. Siyempre, every episode is a special episode dahil magbabahagi na naman ho tayo ng mga kaalaman at siyempre, mas mapapalawak pa natin ang pagpapaintindi sa atin no, ng mga pwede nating i-take advantage ng mga services and promos ng ating asosasyon na talaga namang makakatulong din sa ating mga buhay-buhay, no? Extended po ito sa mga dependents natin. So, once and for all, I would just like to greet everybody, especially po ang ating mga kababaihan, no, ng Happy National Women's Month. No, ngayong Marso po ay pinagdiriwang natin ang kakayahan at kabayanihan ng mga kababaihan sa ating lipunan. So, no, I'm very excited because we'll be having special guests po, no, of course, sa One and Knows program natin. Kaya, happy po ako na buwan ng Marso na naman. Siyempre, ipinagbubunyi natin, no, ang kontribusyon, ang kabayanihan at ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Pero syempre, ngayong Friday afternoon, first Friday of the month, welcome po sa isa na namang episode ng ating programang MBay Connect. Ngayong hapon po, sasagutin at pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions tungkol sa billing and collection ng AFP MBay members. Ito, importante po yun, no? Kasi minsan, may mga tinatanong tayo or may mga questions tayo with regards to our collection and billing na hindi natin masyadong na-address. So, ngayong episode po, bibigyan daan natin yan dahil may makakasama tayo na expert from the billing and collection na
department ng ating AFP-MBI. Pero bagong lahat, i-review ho muna natin ang ating tanong at posibleng mga sagutin, ang sagot sa ating katanungan sa ating last episode. So ayan po, please flash sa ating screen ang ating katanungan last episode. Siyempre ho, no? Mananalo to ng cellphone load. Ang katanungan po natin last episode ay magbigay ng isang topic na napag-usapan ngayong episode. Ang answer po, or pwedeng maging answers, ay importance of insurance, MBI Achiever, or Savers Protection Plans. So, sino nga ba ang ating winner of the day? Ayan, mula ho sa tanggapan ng Bureau of Jail Management and Penology. Congratulations to you, Sir Cleyan Villanueva Kimayong. Ayan po, maraming salamat sa iyo, sir, from the Bureau of Jail Management and Penology. Nanalo ka po ng 300 peso load. Congratulations to our winner, no? Kung gusto niyo pong manalo pa ng 300 peso load, makinig at manood lamang ho kayo at sagutin ang ating simple question and answer pagkatapos ng ating programa. So, ngayon na po, no? We are very excited to have here on board. This afternoon po, sasamahan ho tayo ng ating guests from the AFP-MBI para pag-usapan ang mga usual na inquiries about billing and collection ng ating mga MBI members. So, from the billing, institution billing and monitoring, andito po ngayon ang kasama natin si Ma'am Keiko. Supervisor po siya ng Institution Billing and Monitoring. Good afternoon, ma'am. Bati-bati ho tayo sa mga katropa nating nanonood. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Napakataas ng energy mo. Katorok mo ako. Good afternoon. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig ng ating programa, ang mga men in uniforms. Good afternoon. Ang aming pong family sa AFP-MBI na nakaantabay din. Special shout out po sa Billing and Collection Department headed by Ma'am Charibel Fronda, ang aming head finance na si Ma'am Flor Ocbanya. At binabati ko na rin po yung mga taga Baguio branch headed by Ma'am Edna Ramos and Lucena branch headed by Ma'am Janet Haujan. Good afternoon po. Sana ang hapon po na ito ay maging masaya at epektibo ang ating talakayan. Good afternoon po. Hello, Ma'am Kay. Yes, ma'am. Dahil syempre we want our viewers here to really grasp po, no, yung positive energy natin of really giving to them information dito nga ho sa ating department na billing and collection, no? Kasi dito talaga mas maraming inquiries ang ating mga katropa. And hi po sa lahat ng mga bumubuo ng billing and collection department ng MBI. Syempre sa marketing department, kala Sir Popet, Ma'am Viel, hello din sa inyo dyan. At sa lahat ng mga nanonood na rin ho, no? So, ma'am, good afternoon po and welcome to our program. Ma'am Kay, isa sa mga common questions ng mga member natin ay kung gaano katagal bago mag-take effect sa kanila mga payroll yung deduction ng insurance or ang loan nila. Pati na rin po kung gaano katagal ito matitigil o nagsusstop po nung ang kanilang deduction kapag fully paid ng kanilang accounts. Maaari niyo po ba, mama, kaming bahagian itong mga proseso natin, no, on how they can know yung effectivity ng pag-cut at yung pagtigil naman nitong deduction? Yes, ma'am. Oo, yan po parati kasi ang tanong ng ating mga miyembro, no? Kasi ang akala po nila kapag po pinag-stop ng buwan na ito, gusto niya po itong buwan na ito rin po mag-i-stop. Pero actually po, ma'am, ang bawat branch of service, may kanya-kanya po silang mga cut-off dates na tinatawag. Ito pong cut-off dates na ito, yun po yung time na ipinoproseso po namin lahat ng mga na-approve na insurance at na-process na loans. Kung kagaya po, kayo po ay nabibilang sa Philippine Army, ang cut-off dates po namin dyan ay every 30th of the month. So kung halimbawa po kayo ay nag-loan sa araw na ito, May 7, lahat po ng iproseso natin from March 1 to March 30, ito po ay pinoproseso at isinasubmit ng AFP-MBI sa Finance Center ng Philippine Army sa ika-7th of the month. So ibig sabihin po, bibigyan din natin sila ng time to process that. So ito po ay mag-e-effect sa payslip po ng bawat army sa susumunod na buwan, which is May of 2025. So sa makatuwid po, from the time of loan, bilang po kayo ng 2 buwan, saka po siya mag-e-effect sa kanilang mga payslip.
So yan po ang mga kalimitang cut-offs natin sa AFP. Kung halimbawa naman po kayo ay nasa kabilang sa Philippine Navy, ang cut-off dates po natin sa Philippine Navy is every 10th of the month. So kung 10th of the month po, lahat po ng pininuseso are in-approve ng AFP MBI na loan at insurances from March 11 to April 10, ito po ay ipoproseso ng AFP-MBI at isasubmit sa Philippine Navy Finance Center on the 20th of the month. So, bibigyan din po natin sila ng kaukulang panahon para ito ay kanilang proseso. So, mag-effect po ito sa May of 2025. So, bali ganun po ang nagiging pagproseso natin ng billing, 2 months after you applied for the loan or 2 months after the approval of your insurance. Alright, ma'am, no? Magandang maiklaro ho natin to, ma'am, kasi nakabase ho pala tayo sa mga cut-off date ng specific branches of service natin. Kung ikaw ay nasa Philippine Navy, Philippine Army, Philippine Air Force, at gayon din po, no, sa ibang mga uniform service natin. So, ang effectivity ng kanilang deduction for insurance and loans ay nakabase po sa sistema ng kanilang respective finance unit. So, klaro po yan, no, mga katropa, given na via salary deduction po ang ating payments. Ma'am, ano-ano po ba naman ang mga required na net take-home pay or the NTHP ng iba't ibang mga branches of service? Ito po, ma'am, no, magandang katanungan na para masagot na rin po, no, at para malaman din ng mga dependents ng mga sundalo natin. Kasi hindi po ibig sabihin na may mga amount pa, may mga natitira pa na sasahurin is pwede na siyang ubusin or sagadin, no, yung limit niya. So may tinatawag ho tayong mga net take-home pay na mandated po ng mga respective finance unit at dito din po nakaabay ng ating AFP-MBI. So pwede po ba natin mamaya discuss ito at mabigyang linaw natin itong tinatawag nating net take-home pay ng ating mga miyembro? Yes, ma'am. Oo, bawat branch of service po may kanya-kanya po yan na net take-home pay requirements. Ibig sabihin po ng net take-home pay is ito po yung part of sweldo ng ating men in uniform na hindi po natin pwedeng galawin. So, ibig sabihin, ito po ay kailangan iuuwi nila sa kanilang pamilya. So, ito pong mga ito, wala po kaming pwedeng i-deduct sa net take-home pay. Kahit sino pong financial institution, hindi po pwede kaming mag-deduct dito sa net take-home pay na ito. So kung kayo po halimbawa ay Philippine Army, ang net take-home pay po ninyo sa AFP, kasama ang Philippine Air Force, ang GHQ at ang Navy, ang net take-home pay requirements niyo po ay 12,650 para po ito dun sa may combat pay. Pero kung wala naman po kayong combat pay, ang net take-home pay requirements niyo lamang po ay nasa 9,650. So ito pong 9,650, hindi po namin ito pwedeng dedakan. So over than that, yun lang po ang pwede nating computan kung magkano ang pwede nilang namin ipaloan sa kanila or ipa-approve na insurance. So kung halimbawa naman po kayo ay kabilang sa PCG, kayo po ay merong net take-home pay requirements na 9,500. Kung kayo naman po ay BJMP at Bucor at PIDEA, ang inyo pong net take-home pay requirements is 5,000 pesos. So ibabalita ko na rin po sa inyo, nagkaroon po kami ng memorandum from Bureau of Fire. Ang net take-home pay na po nila ngayon is 6,000 mula po doon sa 6,000 na net take-home pay. Pero the other day po, binawi po ito ng BFP at ibinalik po, nagkaroon po ng suspension, ibinalik po muli sa 6,000 pesos. Pero yun pong 10,000 pesos na net take-home pay nila ay ibabalik po, will resume on January of 2025. So pwede pa pong makapag-loan muli ang mga BFP natin na ginagamit ang 6,000 net take-home pay requirements. So parang din naman po sa mga retired employees natin, ang inyo pong net take-home pay ay 650 pesos lamang. Alright, no, ma'am, klaro po na nabanggit niyo po yung mga respective net take-home pay ng ating mga miyembro concerning their different agencies, no, kung saan sila kabilang. Okay po yan, ma'am, na may required net take-home pay pa rin po naman tayo kasi tama naman po, no, kasi hindi naman na matatapos dun sa gusto mong amount or insurance ang mga pangangailangan mo na daily basis. Kaya importante po na maintindihan po ito ng ating mga miyembro. Kung ano man ang iyong agency, dapat naiintindihan mo to by heart na yun po yung mandated at naka-allocate po, no, na budget na para naman may
monthly receivables ka pa sa iyong pay and allowances para ma-assure na may matira pa sa sweldo nila after the deduction, no, Ma'am Kay? Pero Ma'am Kay, ano-ano po ba yung dahilan kung bakit delayed po yung stoppage at yung deductions kapag fully paid na po yung mga accounts? Medyo Ma'am dito tayo nagkakaroon ng mga reklama, di ba? Kasi parang delayed. So, can you please explain it to us, Ma'am? Kung yung ano po yung cause of delay nitong pagtigil ng deductions natin? Opo, ngayon po ma'am, medyo nalilimitahan na natin itong problema natin sa cause of delay kasi po ngayon po ang bawat branch of service may kanya-kanya na sila kasing system on payroll na ginagamit. So pag po may system on payroll na ginagamit, naka-embed po doon yung tinatawag natin na NRI or the number of remaining installment. So kung kayo po ay nag-loan para sa term na let's say 36 months or 3 years, yun po ang i-input namin doon sa system at ito po ay automatic na titigil sa 3 taon. So nagkakaroon lang po naman ng delayed of stoppage if ang billing po ng branch of service ay wala pa pong system na ginagamit sa payroll. So manual billing po yung ginagawa doon. So dahil nga po na-discuss ko kanina, meron tayong cut-off dates na sinusunod. Advance po yung pag-i-stop natin or pagpapa-effect, advance po natin pinoproseso. So ang akala po nila na delay po yung pagpapa-stop ng kanilang deduction. Para ngayon po, ngayon ay March, ang pinoproseso na po namin ay billing para sa May. So yung stoppage po na ina-apply nyo ngayon, hindi po siya mag-i-stop within the same month, kundi ito po ay mag-i-stop on May of 2025 pa. So yun po ang nagiging cause of delay of stoppage ng deduction. Alright, thank you for answering po yung mga nakakaharap po nating mga reasons nitong delay ng stoppage. Ma'am, ito just a follow-up questions kasi minsan ito yung mga naririnig natin na follow-up question bakit yung may delay. Parang nasobrahan. Klaruhin lang natin ma'am na kapag ba nakapag-deduct pa pero tama naman na sa kanyang cut-off date ang kanyang deductions, maibabalik pa po ba sa kanya yung amount na maaaring nasama pa dun sa sobra or sobra na sa kanyang time frame of deduction? Yes ma'am, opo. Kung nagkakaroon tayo ng ganong problema, ang AFP MBay naman po, maiibalik namin yon. Kung ito po talaga ay mabe-verify namin at mapapatunayan na sobra po sa ibinayad or sa term na naka-alat doon sa kanyang loan. So madali rin pong mag-file ng refund dito sa amin sa lahat po ng bawat branches ng AFP MBay. Pwede po kayo pumasyal for mabilis na proseso ng refund. Alright, magandang kasagutan ma'am. So klaro po tayo doon, no? Whatever it is na yung mga sumobra po, eventually ibabalik po yan sa inyo. Just checking our system, no? Sa inyo pa rin po iyon. Isa lang sa mga kinakaharap natin na cause of delay, no? Itong ating deductions. Again, effective pa rin po pala itong billing cut-offs ng mga various branches of service, no? Kasi nasabi din ni ma'am kanina na yung pagpoproseso is hindi agad-agaran. Kung ngayon ay tigil, may grace period talaga siya or processing time para mag-effect or mag-reflect na sa inyong mga respective payslip. So, pero paminsan ma'am, may nakalagay na asterisk sa mga payslip ng member. Ano po ba yung ibig sabihin nito ma'am? Oo. Ma'am, yung mga asterisk na nakalagay doon, ibig sabihin nun understated. So kapag po understated, ibig sabihin kulang po ang nade-deduct sa payslip ng ating men in uniform na nag-apply ng loans sa atin or insurance. So ito pong asterisk nito, parang caution lang po na hindi po eksakto ang nagde-deduct. So para po masolusyonan natin ito ma'am, ang AFP MBay po ay nakipag-partner din sa mga payment facilities para madali nyo pong mabayaran through over-the-counter at para maiwasan na rin po yung interest or penalties kung sakali pong ma-charge sila for underpayment. So ito rin po ay kaakibat po nun, pwede rin po namin itong i-reveal hanggat meron po kaming way to reveal it at meron na pong net-take-home payslip members at umeksakto na po ang kanyang deduction sa payslip, pwede na po natin itigil yung pagbabayad natin through over-the-counter. Alright, ma'am. Thank you for clarifying that na kung paminsan po, may mga insidenteng nasusobrahan dun sa time frame natin yung nakukuha or nadadeduct sa atin. May mga instances din naman na kinulang tayo of our payments via salary deduction. Siguro nagkaroon ng discrepancy sa iyong net take-home
pay kaya medyo hindi na pwedeng mag-cut. So ito naman po yung mga panahon naman na ikaw naman yung mag-reach out, no, sa ating asosasyon para naman mas settle yung iyong mga financial responsibility. Ganun po pala yun, no? Pag may mga ganyan po sa payslip, ma'am, need po din talaga i-discuss ito sa ating asosasyon dun sa billing. Kasi peace of mind din yan eh. Ako personally, ma'am, no? Kapag may mga unsettled tayo and medyo may mga discrepancies sa mga deductions, especially with the financial matters, magandang ikaw mismo alam mo yung sitwasyon or ano yung saan nagkaroon ng problema and you have to address it properly para naman yung takbo ng iyong binabayaran is tama at naaayon talaga. So, hindi ka nag-expect na ganito kasi alam mong tama and sakto yung nababawas sa'yo for a certain amount na talagang namang ibinigay at ipinahiram sa'yo. So, apart from that, ma'am, ano-ano naman po ang mga tagging system sa payroll ng iba't ibang mga branches of service? O ma'am, dahil ang mga branches of service ay sumabay sa makabagong teknolohiya, sila po ay nagkaroon din ng payroll system na ginagamit. So katulad po sa Philippine Army, ginagamit po nila doon ang CDMS. Ito po yung Centralized Deduction Management System. Hindi rin po nagpahuli ang Philippine Air Force. Ang Philippine Air Force may sarili din pong payroll system. Ito po yung tinatawag na FILMS. Yan po yung Financial Institution Loan Monitoring System. Ganyan din po ang Bureau of Fire and PNP. Isa lang po ang gumawa ng system nila. So ito po ay tinatawag na BFP Salary Deduction Loan Information System and PNP Salary Loan Information System or the PNP SDLIS or the BFP SDLIS. Ganyan din po ang GHQ. Meron din po silang system na ginagamit. Ito po ang tinatawag for active. It's the Active Loan Verification Account Management System, which is ALVAMS, and the PELVAMS or the Pension Loan Verification System or Management System. So both po from retired and active, meron po silang system na ginagamit. So dahil po dito, mas napapabilis at nagiging epektibo po ang pagpoproseso ng mga finance centers sa atin pong mga pinapadeduct na loans and insurances sa payslip ng mga men in uniform. All right, ma'am, thank you for clarifying that. And it's really something na commendable po sa mga different branches of service natin. Kasi nakikita natin na may mga iba't iba silang appropriate approach, no, sa iba't ibang mga sistemang kinakaharap. Kasi problema siguro ito dati, ma'am, no, hindi systemized, walang data, so hindi natin nakikita yung mga sino na ba yung may mga outstanding balance. So, meron naman po palang mga tagging system ang mga branches of service or different agencies natin, no, to really verify and ma-identify ng mga members ang kanilang mga salary deductions at para naman po sa payments ng kanilang mga insurances at loan, which is very nice kasi dun pa lang makikita natin. And dun pa lang, ito ko kasi, no, just a quick fun fact when availing loans, no, with the different financial institutions, may mga documentary requirements po kasi we have to release a clearance of non-pending case, yung mga disciplinary and law order clearances natin. So doon pa lang nakikita rin natin na kailangan na may note ng mga finance center, no. Doon sa ginagamit nilang sistema, nakikita rin na rin natin na it go along, no, with the process ng mga financial institution. Magkano yan partners ang mga yan to really making sure na mabibigyan din natin ng serbisyong maganda ang ating mga kasundaluhanan, be it in the other uniform service. So ma'am, ano naman po ba yung AFP by deductions na nakalagay sa payslip natin, no? Ano po yung ibig sabihin ng mga codes sa payslip, no? Kasi may mga code yan. Minsan hindi naiintindihan, especially with the AFP personnel, no? Kasi napag-usapan na rin ho natin to with our previous episodes na mandatory po. So, the AFP-MBI has the exclusivity of having the deductions right away for all the AFP personnel. Yes, ma'am. Oo, meron tayong mandatory deduction sa AFP. So ito po yung, kung makapapansin ninyo sa payslip ninyo, ang nakalagay po dito dati ay M by Juice or SGTI. Yun po yung 6 pesos noon, kung matatandaan nyo. Pero dahil po ang AFP-MBI ay nag-develop ng mas magandang insurance coverage para dito, in-upgrade po namin ito. So nung in-upgrade namin, binago po namin yung term. Ang nakalagay po doon sa payslip is
mbyprotect/SGTI. Yun po kung sa payslip po ng Army, yun po yung makikita natin. Sa payslip po ng Navy, nakalagay doon mbyprotect, and sa GHQ po, mbyprotect din po ang nakalagay. So lahat po yun ay mandatory deductions. Ito po ay na-discuss, as I know po, na-discuss po ni Ma'am Lea, and last guesting niya dito na diniscuss niya yung benefits at kagandahan ng insurance na ito, yung MBI Protect, which is 1% of the basic pay ng bawat men in uniform. Alright, thank you ma'am. No, malinaw po yun, no, na may mga compulsory contributions po tayo and deductions with AFP-MBI, exclusive for the AFP members. So ma'am, ano-ano naman po ang mga rason bakit po kinakaltas sa mga sweldo ng mga member yung monthly premium or amortization ng insurance loan na kinukuha niya, sa AFP-MBI? Opo, yung mga kinukuha po sa AFP-MBI, sinasabi natin na mandatory kasi ito po ay baka akalain nila ay additional expense. Yes. Ito po actually po is additional protection and additional savings po para sa mga men in uniform. Kung matatandaan natin noon, binanggit ni Ma'am Lea, ito po ay yung may kalahati po portion na napupunta, yung premium nyo napupunta po sa insurance coverage at ang kalahati naman po ay napupunta sa savings. So ginawa lang po itong mandatory para po ma-appreciate po ng bawat men in uniform natin. Alright, thank you ma'am, no. Maalala ko lang ma'am, no, just to explain further itong mga mandatory deduction natin. Na yun nga ho na pag-usapan natin with Ma'am Lea nakaraan, no, na inevitable po talaga ang pagkawala natin sa mundo. So kaya nga mayroon tayong mga chances to upgrade premiums and insurances para po sa welfare ng mga maiiwan natin. So it's a very nice move po, no, na nagkaroon ng inisyatibo ang ating organisasyon, specifically with the AFP po, na magkaroon ng talagang mandated na mandatory deduction na with the AFP personnel, because this is just like what you have said, ma'am, savings and an insurance package na po para sa ating mga kasundaluhan. Marami po palang reason kung bakit hindi pa nakakaltas yung mga necessary deductions ng sweldo sa isang member din po. Pero ma'am, may mga accredited payment centers din po tayo na partner ang ating asosasyon na pwedeng mag-direct na magbayad ang ating mga members sa kanilang insurance or loan plans. Meron ba ma'am? Tama ba ito? Paki-discuss naman po sa amin. Opo, ma'am, dahil sumasabay din tayo sa modernong panahon, ang AFP-MBI, hindi nyo lang po sila makikita sa mga regional branches, kasi dati po ang mga men in uniform pumupunta lang sa regional branches ng AFP-MBI at extension offices. Ngayon po, nagkaroon po kami at nakipag-partner sa mga banks at saka sa payment facilities, mga online facilities. So para po mas madali po ninyong makakapagbayad ng inyong account sa AFP-MBI, whether it is loan or insurance. So, nangunguna na po dito sa over-the-counter ang Land Bank. Meron din po tayong over-the-counter payment na tinatanggap kung kayo po ay magbabayad sa Cebuana Luwilier at saka sa Palawan Express Pera Padala. And sa nabanggit ko nga, meron din po kami online facilities. So, ito pong online facilities, nangunguna dito ang GCash, ang Maya, at meron din po tayo sa Metrobank at meron din po tayo sa Palawan Pay. So lahat po ito pwede nating gamitin para sa ating mas convenient na pagbabayad sa AFP-MBI. At isa pa ma'am, ngayon pong taon na ito, nagkaroon din po kami ng bagong partner sa pangongolekta. Ito po ang BDO. So ang BDO po ay miyembro na po at partner ng AFP-MBI. Pwede po kayong magbayad to all branches of BDO over the counter, or pwede rin po tayo sa online payment. And isa pa ma'am, dahil po alam namin na ang bawat sundalo importante ang piso, ay hindi po namin pinapasagot sa kanila ang transaction fees. So meron po kaming mga payment facilities na AFP-MBI na po ang bahala sa mga transaction fees. Nangunguna na po dito ang Maya. Libre nyo po kayo makakapagbayad, AFP-MBI na po ang bahala. Gayon din po sa Palawan Express. AFP-MBI din po ang sagot na sa inyong transaction
fees at gayon din po yung bago naming partner ang BDO. Kami na rin po ang sasagot sa inyong mga transaction fees. So malaya po kayong makakapili doon sa mga partners namin sa banks at saka sa online facilities. Malaya po kayong makakapamili kung saan niyo po gustong magbayad ng inyong account sa amin. Wow, that is very, very nice. Congratulations at maraming salamat po, ma'am, no, for really extending that effort para po sa ating mga miyembro. Ngayon po, no, kung may mga isi-settle po tayong mga balances, no, sa ating mga responsibilities, so kung ano man pong kinuha nating serbisyo, ito na po, no, napakaganda. Yun nga po yung question na follow-up sana dyan, ma'am, magkano na charge yung certain amount, pero nabanggit niyo po na free of charge. Sagot na talaga tayo ni Embay. Maraming salamat po, Embay family. So, ma'am, nabanggit niyo po. Your hand, ma'am. Pwede na akong magbayad. Yes! Ngayon, ano na lang, no, toplok na lang, ganyan ka na lang sa phone mo. Ma'am, nabanggit niyo po yung mga iba't ibang mga partners natin with regards to payments, no, na pwede nating gamitin para isettle yung mga accounts natin. Pero ma'am, dito po sa mga nabanggit niyo pong mga institution, ano po ba yung pwedeng bayaran natin through these payment facilities? O ma'am, pwede nating bayaran yung mga policy loans natin, yung mga loans na in-apply natin out of our insurance. So pwede po yung bayaran through payment facilities. Gayun din po yung mga insurances natin na pinili natin nung nag-apply tayo, tinikmark natin doon direct payment. So pwede po natin yun bayaran through over-the-counter kasi ngayon po yung mga membership natin hindi lang sa Men in Uniform kundi sa dependents. So kapag may anak po sila na may kakayanan ng magbayad ng kanilang insurance, ang gagawin lang po ng Men in Uniform, i-apply lang nila ng insurance, and then kung kaya ng anak nilang magbayad, they can pay on their own insurance through using these facilities, yung online facilities natin. So pwede rin din po nating bayaran sa payment facilities ang mga loans which is under payment or hindi po na deduct sa ating payslip. Pwede rin po nating bayaran until such time po na makover natin yung buong deduction nila through their payroll. And lastly, pwede rin po nating bayaran sa payment facilities ang mga accounts under remedial. So ito po yung in arrears or tinatawag na natin may long overdue underpaid accounts. So lahat po yun pwede nating gamitin at bayaran sa payment facilities. Alright, thank you so much, ma'am, no? Kung napansin niyo po, pwede nating bayaran yung mga iba't ibang mga products for direct payments natin, no, sa mga partners natin. So mas mapapadali na, kagaya na sinabi ni ma'am, at the tip of your finger, abot mo na yung pagbabayad ng mga responsibility mo. Okay na okay po, ma'am, at may mga options po pala ang ating mga miyembro kung saan sila pwedeng magbayad. And the bonus is may mga partners tayo na free of charge, no, yung payments natin. Mapunta naman po tayo, ma'am, sa remedial accounts natin. Ano po ba ito at ano ho ang mga nagiging causes nitong ating remedial accounts? So yung remedial accounts, ma'am, nabanggit ko kanina, it is under payment o ibig sabihin nagkakaroon ng arrears. So yung remedial accounts kasi po dahil late ang effectivity natin sa payroll. So halimbawa po nag-loan kayo kanina, sabi ko nag-loan po kayo ng March, mag-e-effect po dapat siya ay May. So balit nag-effect po siya ng June or July. So ibig sabihin po meron na po kayong isang buwan or 2 buwan na nakalagpas. So pwede po itong mag-cause ng interest and penalties. So ito po yung nagiging reason kaya po nagkakaroon tayo ng remedial accounts. So date effectivity. Pangalawa po, yun namang underpayments. So kulang po ang bayad. So kapag kulang po ang bayad natin sa ating binabayarang accounts dito sa AFP-MBay, nagkakaroon din po yan ng arrears na kinukumpyuta natin ng interest. So hindi magandang na doon tayo sa remedial account, ma'am. So gayon din po, nagkakaroon din po ng causes. Isa rin po sa cause ng remedial accounts is yung mga nag-retire na optional. Yung hindi po nag-retire on their prescribed retirement compulsory date. Yeah. So, dahil natigil na po sila sa kanilang serbisyo, mawawala na rin po ang kanilang sweldo, mawawala na rin po at madidiscontinue ang kanilang deduction sa kanilang payslip. So, isa po ito na kapag hindi isinettle ay nagkakaroon po tayo ng
increase in arrears at saka po yung underpaid accounts. Alright, ma'am, no? Kaya po para maiwasan natin ang pagkakaroon ng mga remedial accounts, sumangguni po tayo agad sa ating asosasyon, no? Sa mga tanggapan po ng ating AFP-MBI. At nandyan po ang team nila, Ma'am Kay, para mag-assist sa atin, no? Maraming salamat po, ma'am, sa paglilinaw ng mga bagay-bagay patungkol po sa pagdeduct at pag-bill sa ating mga miyembro. Ma'am, grabe, it's a wrap na po with our discussion and flow, no? Pero marami po ako natutunan personally at dinadagsa po tayo sa ating Facebook Live. Hi po sa mga nanonood dyan. Baka may mga katanungan po kayo. So, ma'am, no, I'm in a bit of a hurry, ma'am, kasi andyan na po yung inspection team namin. Pero syempre, dahil love ko ang MBI, still give you the remaining time of our program po para magbigay na yung pasasalamat, ma'am, at baka may gusto ka pong i-shout out dyan. Take it away, Ma'am Kay. Ay, salamat ma'am. Natapos na ang ating magandang talakayan. So, salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa AFP-MBI. Nawa po ay napulutan po ng mga men in uniform natin yung mga impormasyon na ibinahagi natin. And lagi po sanang tatandaan ng mga bawat sundalong Pilipino, ang AFP-MBI po ay hindi pag-aari ng iisang tao, kundi pag-aari po ninyo ito. So, nandito lang po kami just to assist you po sa inyong mga pangangailangan. Salamat po and God bless all of us. Thank you so much, ma'am. A very heartfelt message from one of our staffs po, no, sa ating asosasyon from the Billing and Collection Department, Ma'am Kay. Thank you po, ma'am. So, ma'am, bago tayo magpaalam, syempre, bibigyan natin yung ating question and answer portion para sa may mga chance na manalo ng 300 peso loan. I-review lamang po natin ang pagsagot o proseso ng pagsagot sa ating katanungan. Pwede po sumali dito ang ating mga uniform services members, extended or dependents. Pwede po silang sumagot. Ipadala lamang po ang inyong mga kasagutan by scanning the QR code that will be flashing on your screen. At pag na-visit niyo po yung QR code na yan, pagpunta niyo po sa link, pakisagutan lamang po ang Google Form na nasa screen din po ninyo ang itsura. Yan, ganyan po ang itsura. Huwag niyo pong kalimutang i-click ang submit sa baba at siguradong matatanggap po ng ating tanggapan ng inyong mga kasagutan. Syempre, huwag niyo rin kalimutang ilagay inyong mga detalye. So, ito na po, no? Ang ating katanungan ngayong episode na to. Here's our episode question of the day. Magbigay ng isang accredited AFP-MBI Payment Center. Ay, napakadali. Uulitin po natin ang katanungan. Magbigay ng isang accredited AFP-MBI Payment Center. Kung alam niyo po ang kasagutan, ay maaari niyo pong ipadala yan by scanning the QR code, filling in the information ng ating Google Form, at huwag kalimutang ilagay ang submit para siguradong mabavalidate, matatanggap po ng ating AFP-MBI yung mga kasagutan. And syempre, a chance to win a 300 peso loan. San ka pa, no? Nanood ka na, nagkaroon ka pa ng kaalaman at may chance ka pang manalo ng cellphone loan. So, ma'am, magpapaalam na po tayo unti-unti, no? See you again in our next episode, ma'am. Maraming salamat sa pamunahan ng AFP-MBI. Kala Mas Viel, Sir Popet, thank you, Ma'am Viel, for assisting us. Excited na ako sa awards night and of course, with the 60th anniversary ng AFP-MBI. Congratulations po, no? Muli, mga katropa, nakasama po natin ng Supervisor, Institution Billing and Monitoring, si Ma'am Keiko. Maraming salamat po, ma'am. At muli, nakasama ko ngayon si Kuya Ferdy, ang aking duty tech buddy. And I will be proceeding to the admin office na kasi andyan na po ang aming mga inspector. Happy Friday, mga katropa. Ingat-ingat po sa pag-uwi. Ako po muli ang iyong katropang Mafet sa programang MBI Connect. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP-MBI? Maki-MBI Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBI Connect, asosasyon mo para sa iyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.